Hello everyone! So gagawa tayo ngayon ng ube or biko with ube and cheese. So ayan po ang pinaka-ingredients ko dito ay ang malagkit rice, sugar, fresh milk, coconut milk, ube condensed and cheese. So dito nakapagsaing na po ako ng 1 kilong malagkit, pure po yan. And then nagawa ko na rin dyan yung latik. So, mamaya po natin itatoppings or mamok sa Bicol. Sa amin po kasi ang tawag dun ay latik. So, ito paghalu-haluin lang natin itong mga ingredients na nandito para po mabuo natin itong biko na tinatawag. So, dito ay naglagay naman ako ng cheese. At yan po ay pinaka-center, yung gitna niya, bago natin lagyan ulit sa ibabaw ng biko para mas masarap po siya pag luto na siya. At ayan, lagyan natin ng isa-isang cheese. Pwede rin namang ibang size or malapad kung anong gusto ninyo para po mas masarap siyang kainin. So yan po ay favorite ng aking mga anak at syempre ng aking hubby. Ayan. So dito, lagyan ulit natin ito ng another layer ng biko para po nasa gitna yung mga cheese. Kasi ibabaw na ulit natin yan kasama nung latik mamaya. At mag-a-add tayo ng another layer ng biko. So kaya po yan ube, ang ginamit ko po dyan ay yung ube na condensed. Yun po pala ay sobrang tamis na siya. Kaya po hindi ako masyadong naglagay ng sugar kasi dun pa lang sobrang sulit na po yung lasa niya. So, nilagyan ko yan ng fresh milk para po mas masarap talaga. So, special po ito kasi nga halos yung ingredients niya ay para sa pamilya. Pero pwede rin pong pang negosyo kasi nga maganda at malasa po pala talaga ito. Para sa mga coffee lover So, dyan. ayan, i-flat lang po natin para po mas okay tingnan. Nandun na sa ibaba niyan yung isa pang cheese. Ayan po ay parang mga additional na ingredients para mas pinaka-sulit na sulit ang pagkain ng ating pamilya. So, minsan lang tayo merienda ng ganito. Wag naman laging bread or ano pa man. Kaya minsan ibahin natin ang ating pong mga merienda. At para po mas sulit ang pag-aaral ng mga bata, ayan ang ating pong ipapamerienda sa kanila. At dito nakikita ko talaga na parang crunchy siya kainin. So, ito yung pinakalatik na tinatawag. So, comment po kayo kung ano po ang tawag sa inyong lugar. Kasi sa amin nga sa Mindoro, ang tawag po dito ay latik. Yan yung gata na yung nilulutong gata. Tapos, pag nabuo, ganyan na siya. So, ayan, nilagyan ko siya ng toppings sa ibabaw. At talagang malalasahan mo yung latik niya sa pag after ng magawa. So, ayan, tingnan natin, cover natin ito. At nag-alagay ako ng another na lagayan para po sa next batch. So, medyo madami na po, pero konti lang kami sa bahay, kaya sobra-sobra na po ito sa amin. Siyempre, kasama na ang So, kapitbahay. ayan, mas malasa siya kapag po ito ay may cheese talaga sa ibabaw. Kaya ito ang tinatawag ko ay biko ube with cheese by Grazie version. So, yan lang po. Thank you for watching.